Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Saktong-saktong episode natin ngayon. Dahil alam nyo naman, nagpaparamdam na ang lamig. So, ang pag-uusapan natin today is how do you prepare for the cold weather, for winter? Although may fall pa, no? Pero, sige, para sa mga gusto mag-prepare ng maaga, meron tayong kakausapin na, marami daw siyang ma-share na tips, okay? Hindi lang kasi naman makakapal na damit, Hindi lang yan ang ipe-prepare mo for winter. Some people, they really take the extra mile to prepare their homes, their cars, and iba pang mga bagay to prepare for the cold weather. Okay, so ang kakausapin natin ngayon, ayan, si Mike Garcia. Hi, Mike! Hello, Ina! Ayan. Thank you for inviting me to your show. Ayan, ako, baka some of you might feel na medyo familiar sa inyo si Mike. Nakakwentuhan na po natin yan si Mike sa Spot Pinoy. Yung mga nanonood rin ng Spot Pinoy. Oo. Okay, actually, sabi ko nga kay Mike, perfect itong topic nito for me. Because I really don't know, this would be my first winter, fall in Canada na nasa bahay ako. Since I got here. Na kami yung talaga yung main floor, ganyan. When I was here mostly apartment, hindi naman kami masyado talaga nagpe-prepare. Yung gamit lang namin, winter jackets when we go outside. But the house itself, I didn't really need to do much to winterproof my home or something like that. Pero Mike tells me, hindi, meron kang mga kailangan gawin, Mike, to keep your home safe and protected from the cold weather. Yeah, that's correct. Hindi lang yung pananamit, sa mga clothing din, mapapansin nyo sa Walmart, sa mga stores, nagpe-prepare na sila ng mga clothing. Pati yung socks. Tsaka, minsan kasi may mga iba nagkakamali sila, binili ng damit, cotton. It's not exactly can protect you from the cold, pero mas maganda siguro kung wool or something na may thermal sa loob to keep you warm, especially for the folks who are commuting. It doesn't need to be expensive. It needs to be protect you na in a way na windproof siya kasi maraming mga jackets na hindi windproof. Importante yun, tsaka waterproof at the same time. Kasi sumusuot yung lamig eh. Hindi siya yung lamig na parang nagpunta ka lang sa Hong Kong or sa Baguio. Ibang klase yung lamig. Correct. Lalo na Mike, for newcomers, many don't realize na yung mga binibili nilang pang-winter na ganyan na damit, kung saan man sila galing, pag dinala nila dito sa Canada, sometimes they're not enough. Kahit ang sales stock sa kanila doon, hindi, pwede yung pang-winter. Pero hindi talaga. I realized, iba ang winter clothes dito. Tama, no, Mike? Correct. Kasi sa Philippines, Asia, sinastuff nila ng cotton. Dito, ini-stuff nila ng feather or something na parang warmer than that, or wool or sheep's wool para mas protected ka sa damit. Yung sa Philippines, pwede mo pa naman gamitin during fall or spring. Pwede siya. Or pwede siyang pang loob mo, pang doble mo during winter times. Kasi nga, di ba, may kasabihan tayo, pagka winter dapat layered ang suot natin. So, kapag nainitan tayo, remove the first layer and then pag mainitan ka pa rin, remove the second layer. So it's better that way than be sorry, especially kung nagko-commute ka, naghihintay ka ng bus. Mas maganda nga kung mahaba yung suot mo or talagang winter boots yung suot mo. Oo. Lalo na pag may snow. Correct. So, lalo na for the kids, important din ang layering. Sa mga bata, mas sensitive din sila, I think, sa cold weather, di ba? Correct. Pero sa mga bata, mas maganda yung layering nila. Kasi, like for Luna, for instance, going to school, kahit naka-jeans lang yan, tapos bilan mo lang siya ng ski pants. Kasi yung ski pants, naka-wool na sa loob eh. May thermal siya. So, pagdating niya ng school, tanggal yung boots, yung winter boots, tanggal yung ski pants, tapos may indoor shoes sila. So, mas madali para sa kanila. Which is us, siyempre, ayaw na natin ng ganun. Gusto natin kung ano yung suot natin, yun na yun throughout the day. So we have to layer ourselves properly. Tsaka lagi tayong, keep in mind, lagi tayong nakaabang sa weather forecast. Kasi that will help you plan for the day or for the next 2 days. Kung anong susuotin mo. Kung meron ka pa bang susuotin, o baka nasa laundry pa.
Yung mga ganong klaseng mga ganong klaseng scenario. Yan, because mahirap ang winter clothes, ang bibigat. Hindi sila yung ordinaryo na baka hindi pa tuyo. My gosh, ang tagal matuyo nun. Diba? Correct, yeah. Tapos by batches ka maglaba kasi nga hindi kasi sa washing machine, sa dryer. Kasi nga marami kang suot plus yung socks mo kailangan thermal din. Maraming stores na nagbebenta ng mga ganyan. So I think it's not really the case na mahirap maghanap or anything. Basta I can suggest Walmart. Magugulot ka, Giant Tiger are selling good quality winter clothes, especially for the kids. I've never tried. Parang siguro sa Walmart nakabili ako, pero sa Giant Tiger hindi pa ako nakakabili. I'm unfamiliar sa quality. Marami kasi bumibili doon ng mga unang lahi. So, pag alam mo ano ang unang lahi, alam mo medyo mura doon. So, pumunta ako, curiosity's sake, even toys and other household, mura talaga siya. May times na mas mura pa siya sa Walmart. Yeah, okay. No, I mean for winter clothes, okay din? Ibig mo sabihin? Okay din siya kasi mga kids ko, doon ko binila ng winter ski pants, saka mga socks, saka mga accessories, gloves, and toques. Okay. So I guess that's a good option then for newcomers na medyo baka maselan. Kasi marami, Mike, di ba, nag-a-advise na you can go to the thrift stores, Value Village, etc. and pick your jackets there. But I guess yung sinasabi ni Mike would be good for those na gusto brand new. Kasi talagang malaking mura din, I guess if you go to Giant Tiger and Walmart as opposed to the, fancier brands. Tsaka na kayo siguro gumastos, subukan nyo rin muna yung mas affordable na brands. Yep. Correct. You can pwede ka pa naman pumili sa thrift store, pero kumbaga siya yung pangharabas mo na lang. Let's say, kung mag-shovel ka ng snow sa labas, yun ang gamitin mo rather than yung brand new na jacket na binili mo or ski pants. So, sa mga bata, kailangan 2 set ng ski pants or 3 kasi mas malaro sila sa snow, lalo sa school. So, yun. Anyway, going Speaking of bata, teka muna, Mike, iwa-warn ko na yung viewers natin, yung anak ko, likod dyan sa likod. Sorry guys, medyo magulo siya ngayon, nagbabantay ako mag-isa ko. Okay, go Mike, sige. Okay. So, going through that, now let's go to how do we start preparing winter sa ating mga bahay. Yan, okay. So, unang-una dyan, if you're living in an apartment, I can say safe ka na. You don't have to do much. Siguro, ang gagawin mo lang kung may furnishing ka sa labas ng bahay, let's say, may patio ka, bumili ka ng cover for your furnishings. And then, kung you live in a rental house or you own a property, first thing na gagawin mo, after ng fall, kasi yung mga leaves, i-check mo yung eaves through mo at saka yung downspout kung may bara ng mga dahon. Okay. Kasi pagdating ng meltdown, problema yan. Or pag nagdating ng snow, problema yan. Kasi hindi makaka-flow yung tubig papunta sa kalye. May ipit siya sa downspout o sa which will become ice. And then magiging accident prone siya kapag umabot siya sa flooring ng bahay or flooring ng labas ng bahay. Yeah. And then, are these things, Mike, that I can, kunyari ako, being a renter, are these things that I can ask my landlord for assistance with? I think so. It depends on your contract. I think so. Yeah, you can ask or maybe ako minsan ginagawa ko, I do it for them. I'm not a landlord, pero I'm just a property manager. May isa akong minamanage, I do it for them or I call a contractor kasi mataas yung bubong to do it for us. Kasi I'd rather do that rather than magka-problema winter, hindi ka makakilos kasi nga malamig. So, isa yan sa mga chine-check. Okay. Tapos, yung sidings ng house from the ground, so this is the wall, this is your ground, i-check nyo kung ang ground nyo naka-positive grading. So, dapat pag gano'n yung lupa, palabas ng bahay. Hindi may ganun pa pala. Okay. Kasi yung water, magsisip in through yan sa foundation ng bahay, which might cause water leakage sa basement. Sa mga pader din. Oo. Sa mga pader. Or dyan magsisimula yung molds. So what do we do? Let's say medyo napansin mo pa ganyan. Ito yung pader. Lagyan mo ng kahit garden soil lang na murahin para umangat lang siya at maging ganyan siya. Para yung water pababa, palabas ng bahay.
Okay, that's a nice one. Kasi nga na-fear ko dati, parang nagkakataga sa wall, di ba? Pati yung nagkakatubig rather sa loob minsan nung paint, yung mga ganun ba? Is that also what causes it? Ganun? Sa basement, it could be, yes. It could be also. Okay, okay. Could be. Mapapansin mo yan pagka umulan ng malakas, obserbahan mo yung basement mo, if there's any maamoy mo minsan yung mold or amoy tubig. Yeah. Ibig sabihin, merong leak yan or something, merong napapasukan na tubig na yung side ng wall ng bahay nyo. So, kailangan lagi nakaganon yung every winter yan. Before winter, every fall, checkin nyo kung naka-positive grade siya. Oh, okay. That's good. And pag fall, umpisa mo nang i-check. Ganun pa lang, You don't need to wait. Fall pa lang. Kasi, yes, correct. Bago mag-snow. Kasi pag nag-snow, hindi mo na makikita yan. Lahat puti na yan. Siguro, second thing that you need to check, kung may garden hose ka, you have to take out the garden hose or kahit na i-drain mo lang yung tubig ng garden hose. Tapos patayin mo yung pinaka-main faucet sa labas ng bahay. Patayin mo siya, make sure, observe mo kung mayroong mga drips. Kasi kung minsan may mga kala mo patay na pero nagde-drip pa rin siya. Minsan nakita ko yan, nag-drip, nag-form ng ice paakyat. Buti nga nakita ko kasi nagche-check, galing ko talaga mag-check after snowfall. Nag-form siya ng ice, so biniyak ko yan. Yung pala may konting, hindi ko nahigpitan ng maayos, so hinigpitan ko siya. Oh, okay. And then, meron nabibiling cover from Canadian Tire to cover yung outdoor faucet cover. I-cover mo siya just to protect it from extreme conditions. I see. Okay. Mike, where do you learn all this? Is this through experience? Or parang kasi sa totoo lang, si Mike talaga, parang he asked that this be, that maybe this is a good topic to talk about now, which I agree. Pero parang it seems to me, very interested ka talaga sa itong pag-prepare for the cold. What made you so, parang kumbaga passionate about it? Okay, kasi una, syempre mahal ang labor dito. Yeah. Oo, mahal ang labor dito para sila pa yung paggawan mo. So, natutunan ko lahat ito when we purchased the house. So may mga nakasulat na akong questions sa inspector. So, what do we need to do during winter? Tapos binigyan niya ako ng mga tips. So, those tips, ginagawa ko siya religiously every year. Tapos, siyempre, doon sa mga tips na yun, may mga ini-enhance ako na, oo nga, dapat pala, ito connected to sa ganito, dapat din pala yata i-check ko ito para sure. So, hindi kasi lahat, parang siya, general information tips lang kasi hindi naman siya engineer or anything. So doon ko nalaman and then do research. Tapos I have some friends who are into contracting business. Nag-share sila ng experience. Pag nagkasama-sama kami, nagkukwento siya. Dapat Mike, ganito, checkin mo rin ito, ganyan-ganyan. Kasi kasama yan sa insurance sa babayaran mo just in case na may mangyari. So from there, natutunan ko na siya. Tapos naging habit ko na. And the fact na I'm the only guy in the house, so kailangan at least na lalaki din all right, okay. Wala, 2 girls sila. 2 girls na 11 and 9 years old. So I see. So kailangan lagi akong 2 steps ahead, lalo na maliliit pa sila. So kailangan ma-anticipate ko kagad kung ano yung gagawin. Yeah. Ang hirap kasi pagka on the spot tapos may ginagawa ka pang iba, so hindi mo maiwan. Oo. Okay, ito pala Mike, sa temperature, at what temperature ba kapag winter, how do you maintain your house's temperature? Is there no more efficient way to do it kapag winter time? Okay. Sa temperature, meron naman tayong lahat thermostat sa bahay. So when we're away, ito yung practice lang namin so it depends on how you want your house to be, kung gano'n nyo kainit gusto. Kami, pag umalis kami ng bahay, nasa 18. Okay, Walang tao sa bahay, 18. Malamig, so nakaset siya, may oras yan. Tapos, pagdating ng bahay, 5 o'clock, automatic switches to 20. Or 22, depende sa forecast. So, pag nag-switch sa 22, matutulog na kami. Pagdating ng 9 o'clock, mag-switch back siya sa 18 kasi mas gusto namin malamig Okay. So, even if you're taking a vacation, let's say if you're away for 5 days,
Is it ideal to turn off your thermostat or your heater? No. Huwag yung papatayin yung heater ng bahay nyo. Kasi that will protect your appliances at saka yung mga pipes, water pipes ng bahay, lalo sa basement. Okay, ayun na nga. Syempre, Mike, ito, isang concern. Obviously, pag winter, heater ang gamit natin, and there's, sinasabi, mas mahal kasi it produces heat, mas makonsumo sa kuryente. How do you manage your electricity bill? Pati yun ba naiisip mo, meron ka bang technique dyan para hindi masyado tumaas, kumbaga, ang electric bill? Or gas bill, parang gano'n. Actually, electric is less. Parang sa gas, mahirap siyang kontrolin unless your house is using a high-efficiency HVAC. Yan, okay. Kasi meron iba mid-efficient. Mid-efficient nga matipid na eh. Kami sa bahay, gamit namin high-efficient na. Nung lumipat kami, bagong install siya. So nakakatipid talaga kami sa gas. So another way to save, yun nga, yung kailangan maging proactive, automated yung heating system mo. Yeah. Pag wala kayo, babaan mo lang. Yeah, that's right, I guess. Kasi kung palagi siyang 25, so mas mataas ang konsumo mo. Yeah. Okay, eto Mike, car, your vehicles. Meron ka din bang preparation for your cars kapag nagsusnow na, lalo na? Ay, pag snow, okay, ganito. Marami kasi ayaw mag-winter tires. Yeah, kasi, but I don't think that's allowed. Dapat, if you follow your insurance, dapat di ba nagpapalit? Ano ba? Or all season? Depende sa province eh. May iba kasi they require you to have winter tires. Like, alam ko sa Alberta, they require you to have winter tires. Okay. Pero dito kasi, depende. Dito, kahit naka all season ka. Pero kasi, ganito ang ano niyan, ang debate niyan. You can use all season, pero kapag ang temperature nag-reach ng minus 20, expect na mas less ang traction niya sa road kasi tumitigas siya. Kasi unlike winter tires, they are designed to be a soft compound rubber. Kahit na minus 40 with wind, it remains soft at may traction siya sa ground, lalo sa snow. Kasi ang ano naman natin dito hindi yung traction lang eh. More important is the braking system, yung braking ability niya. Kasi pagka naka all season ka, yung braking ability mo mas mahaba. Let's say sudden nag-brake ka, dudulas siya siguro mga more than a feet or maybe more than 5 feet. Pag naka-winter ka, baka less than 2 feet. So yun ang difference. Sabihin, si Mike kasi nasa Saskatchewan for those wondering. So kahit dyan, pwedeng all season, ikaw nagpapalit ka talaga ng into winter tires? Papalit talaga ako. Oo. Kasi dito for the safety na rin. Correct. Okay. Apart from the tires, meron pa bang iba? I do oil change. Mas maganda siguro kung oil change before the winter. Let's say you still have 2,000 kilometers more before the oil change schedule. Pa-oil change mo na siya and use a fully synthetic oil. Although mas mahal siya, pero mas maganda siya when it comes to heating up the engine. Yeah. Okay. Tapos, alam ko, marami magtatanong, do we require, ano tawag dito, yung remote start? It's good to have, pero hindi naman required. Pwede naman, kung meron kang 2 sets of keys, you can warm up the vehicle, depende sa neighborhood kung safe warm up the vehicle with your first set of key, then the second one, lock the vehicle. So i-warm up mo siya at least 10 minutes before you go. Tapos when you go, make sure you don't accelerate that hard. Slow acceleration para hindi mabigla yung engine mo. Kasi kailangan ma-reach na muna yung working temperature before you can get the efficient heat na lumabas sa heater ng sasakyan mo. Ayun. Oo nga. Again, depende yan sa safety ng inyong lugar, guys. Okay? Oo. Parang alam ko, may isang vlogger, alam mo, iniwan lang yung sasakyan, nililinis lang sandali, pumasok ng bahay in 5 minutes, paglabas niya, wala na. Okay, kaya ingat kayo dyan. Ako kahit dito, safe. I still apply the Philippine style na nilalak ko pa rin kahit nasa garahe ko. Nilalak ko talaga siya. At yung susi lagi nasa bulsa ko. Ay, meron pa pala to add sa bahay. Di ba may mga water heater tayo at saka HVAC. Make sure yung HVAC, you change the filter or you can check when was it changed. Kasi that also affects yung pagtitipid mo sa heat bill mo. Yeah. Water heater,
it should be inspected at least once per year by the contractor. Di ba? Kasi rented lahat yan. So they need to inspect that before the winter times. Ganun din ang ang heater sa bahay, ang HVAC, once a year. Yeah. Dapat chine-check siya. I guess it's always a good reminder talaga. It's always best to maintain, you know, yung mga appliances, yung HVAC, etc. Kasi you have to keep them at the most efficient performing parang capacity niya, also to help you save sa gastos, 'di ba? It affects 'di ba tama Mike? Correct. Tapos sa vehicle, huwag kayong magtataka kung mas mataas ang gas consumption nyo for winter times kasi nga we tend to warm up our vehicles longer than the normal cycle kasi kailangan din ma-reach ng vehicle yung certain temperature working temperature to make it run efficient, tsaka efficient din yung heating niya. Yeah. Okay. Nako. So yun yung mga tapos make sure in your vehicle meron nabibili sa Canadian Tire yung winter kit. Meron siyang tow ropes, meron siyang yung battery booster cable kasi you'll never know. All so right. when you schedule for maintenance, maybe you can ask your dealer or someone who knows about vehicle to check your battery capacity kung okay pa siya. Usually ang battery naman dito sa Canada, it lasts for maximum 8 years. Oh, okay. Nako, sa totoo lang I let my husband deal with the vehicle, so I really honestly don't know a lot about maintaining a car. But thanks, Mike. Meron ka pa bang ibang tips dyan? Baka meron pa akong na-miss. So clothing, house, vehicles, ano pa ba? Oh, if you have a driveway, let's say you have a driveway medyo mahaba, siguro I would suggest maglagay kayo ng parang driveway marker, yung pole na bibili sa Canadian as a Dollarama. Mahaba siya, tapos merong parang reflector. Kasi that way you will know which one is your driveway, which one is your your lawn. Oh, may ganun pala. Okay. May ganun. Kasi kung minsan nasasagasaan mo, damo mo na pala. Tingin mo ng spring, sira na yung damo mo kasi nasasagasaan mo siya. Right. Okay. Yun yung bilhin sa Dollarama. Oh, sige. Okay. Oh, Mike, maraming salamat sa tips, Nakarami din. I'll let my husband actually watch this. Make sure he watches this para sa mag-ayos. Para sa amin dito. If there's any question, sa YouTube channel mo naman, lagi akong nandun. Mag-comment kayo sa baba. Baka may iba pa kayong tanong kay Mike. Mike, sagutin mo, ako masipag ako sumagot. Especially if you're living in Saskatchewan, I might introduce you to some people who are good in doing this para makamura kayo, lalo na yung pagpalit ng winter tires. Sinabi ko na kay Mark yan Yeah, okay. Si Mike ay nasa Regina. Okay, Regina, Saskatchewan. Yan, malapit sa ating friend na si Mark Carino dyan. So yeah, okay. So apart from other questions you might have from Mike, baka mga ano pang pwede niyong bilhin sa Canadian Tire, etc. So put them down in the comment section. And also, if you have other tips to share, feel free to share it with everybody. Again, dyan sa comment section. Okay, Mike, thanks so much. Thank you din for letting me share my tips. Tatanungin ko na lang, baka rin ako magkaroon ng ibang questions later on. I'll just let you know. Okay, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Okay, bye-bye!